Ayan po, eto magandang reaksyonan po mga kabida. Good news po ito Meron pong magandang balita po Ito kung si dating senador Franklin Drilon po mga kabida. Patungkol po ito sa possible impeachment trial po laban ho kay Vice President Sara Duterte mga kabida. Sa isang interview po sa kanya ng Billionaire News Channel, okay, inilahad po ni Drilon yung posibilidad po na ma-acquit ito kung si Sara Duterte po mga kabida. Malaki daw yung chances po Okay? Eto, babasahin ko lang po ito kung article mga kabida, okay, ng The Billionaire News Channel po. Vice President Sara Duterte may have a better chance of securing an acquittal in the Senate than in the House of Representatives as lawmakers weigh the impeachment complaints against her, according to former Senate President Franklin Drilon. Speaking on Billionaire News Channel's On Point program on Friday night, Drilon said Duterte appeared to have adopted a strategic approach by withholding counter evidence during the impeachment proceedings of the House Committee on Justice. Kung naalala po ninyo mga kabida, hindi ho nagpakita si Duterte si Sara Duterte diyan po sa Committee on Justice. Kahit na po sang katutak po yung ebidensya po witnesses na ipresenta po mga kabida diyan sa Committee on Justice, hindi ho nagpakita po ng ebidensya, counter evidence ito kung si Vice President Sara Duterte. Okay? Ito yung paliwanag po ni Drilon. Probably, that is why the Vice President did not submit any evidence because she assessed that no matter what kind of evidence she will present, the chances of it being elevated to the Senate is very large. Drilon told BNC anchor Pinky Webb. He said, the votes needed for a conviction by the Senate's impeachment court could work in Duterte's favor, noting that it required a higher threshold. The numbers are less complicated. You have only 24 republics, meaning 24 senators po, mga kabida, to talk to, and if you have 9, and you have 9 in the minority, and you assume that these are the Duterte votes, if that 9 stick together and would cast a negative vote, you can never convict Duterte, the former lawmaker said. Ayun. Dyan po sa Senate po mga kabida, sa minority block, solid yan. Okay? Kung wala lang pong mangyari po mga kabida, dito ho sa tatlong mga senador, okay, ito hong si Senator Chis Escudero, Joel Villanueva, mga kabida, at ito hong si Jinggoy Estrada po, sigurado na po, mga kabida, na ma-acquit ito hong si Vice President Sara Duterte. Again, sabi ko nga, solid ito hong 9 members ng minority bloc headed by Senator Alan Peter Cayetano po, for Sara Duterte, mga kabida. Okay? Kaya lang dito ho sa tatlo, medyo pinipressure po ngayon, dahil ho sa possible cases po, na isasampa po makabida laban ho sa kanila, po. Okay? Kung hindi lang po magpapadala ito hong tatlo sa pressure, makabida, malamang po, boboto ito, pabor kay Vice President Sara Duterte, mga kabida. Naalala ko lang po yung sinabi po, ni Senator Amy Marcos, na meron pong banta mga kabida dito ho sa mga kongresista at saka sa mga senador po mga kabida, lalong-lalo na po doon ho sa boboto ho mga kabida against the impeachment. Okay? Possibly sandamakmak daw na kasong isasampa daw sa kanila mga kabida. Kung sakali man po sila po ay papabor dito ho sa kay Sara Duterte during the impeachment trial po and even during the impeachment proceedings diyan po sa House of Representatives. Kaya kung napansin po ninyo mga kabida, lahat po ng miyembro ng House Committee on Justice, 55 bumoto po ng yes. Okay, bumoto po mga kabida dito ho sa impeachment
kay Sara Duterte po, ano? Okay? Kaya nga, yun yung nasa isip ko eh. Baka yun yung sinabi po, ano, ni Senator Amy Marcos, ano, na mayroon pong pagbabanta po, ano, dun ho sa mga mambabatas po natin, ano po, mga kabida. So, yun, malaki po yung chance na po, ano, kahit na po mga kabida, shall we say, ano, granting for the sake of discussion po, ano, kung itong tatlo mawala, okay, so ang matitira na lang po mga kabida is 6, ano, so kulang po dun ho sa acquittal, ano, mga kabida. Kaso lang po, dito sa majority, mahihirapan din sila, no, para makuha yung conviction. Why? Because kung titingnan mo yung kartada po nila mga kabida, 15 members lang po, ano, ng majority block. At ang kailangan po for the conviction of Sara Duterte ay 16 votes. Okay? So, most probably, kukuha ko sila mga kabida dyan po sa minority. Kaso lang po, ang minority po, very strong at saka solid, ano, mga kabida. Kahit na po mawala itong tatlo, okay, kulang pa rin yung votes ng majority. And according to some legal experts, pag kulang po ang votes ng majority po mga kabida, okay, hindi ho sila makaabot dun ho sa 16 votes, automatic daw mga kabida, magiging desisyon dyan is acquittal. Okay, in favor of Vice President Sara Duterte, mga kabida. Kaya nga, very crucial talaga, very exciting, ano, ito kung impeachment trial po, kung sakali man po, umabot po ng Senate, ito kong articles of impeachment. Kasi, dapat po, unahin muna itong mangyayari po, ano, dyan po sa plenary, ngayong Monday, ano, May 11 po mga kabida. Kasi exciting din yan. Kasi marami hong mga haka-haka po mga kabida, kahit na po lumabas na mas marami daw yung pumabor dito sa impeachment against Sara Duterte, mga kabida, may mga bulong-bulungan din, ano, na baka daw masilat. At ang magiging resulta dyan sa plenary po ay ibabasura itong impeachment laban ho kay Vice President Sara Duterte, dahil marami na raw ang nag-withdraw na mga kongresista, mga kabida, sa kanilang authorship o co-authorship, ano, sa impeachment against the Vice President. So titingnan natin kung totoo po ito, ano, mga kabida, ano, kung marami bang nag-withdraw. Kasi kung pakinggan po natin ito kung pahayag po, ano, ni Congressman Ronnie Puno, na presidente po ng National Unity Party po mga kabida, tila tumambling po, no? Bumaliktad. Okay? Nung una po, sinabi po nila, ayaw ho nila ng impeachment. Okay? Kasi wala daw mga bagong ebidensya po mga kabida, no? Puro daw recycled eh. Kaya hindi daw nila susuportahan ang impeachment against the Vice President. Pero kinalaunan po, ano, ang ending pala, susuportahan po nila itong impeachment, ano? Kasi sabi po ni Congressman Puno, susuportahan daw nila itong impeachment against the Vice President. In fact, meron na raw 180 congressman po, ano, mga kabida, ang pumanig dito ho sa impeachment against the Vice President. Alright? So kung totoo po yung 180, so kuhang-kuha na po nila yung 106 na required number po, ano, ng mga mambabatas diyan sa lower house, ano, para aakyat itong impeachment complaints, ano, or articles of impeachment laban ho kay Vice President Sara Duterte diyan po sa Senado, mga kabida. So kaabang-abang yan ngayong Monday. Kung ano po yung mangyayari po mga kabida ngayong Monday, ano, whether matuloy man yung pag-akyat po, ano, ng impeachment complaints or articles of impeachment against the Vice President or not, sigurado po mga kabida, yung Senado po nakahanda na rin sa possible na pagtanggap po, ano, ng articles of impeachment. Alright? So, masyadong crucial itong Senado po, ano, mga kabida. At sana magdilang anghel po ito kung si Senador Franklin Drilon, ano, mga kabida, dun ho sa kanyang tansya po mga kabida, na possible makukuha po ni Sara Duterte yung acquittal, ano, dahil unang-una
solid po ang minority block. Pangalawa po mga kabida, kung sakali man po mawala itong tatlo dahil sa mga possible cases na kakaharapin po mga kabida at sa pressure, okay, mahihirapan din itong majority block na makuha po ang conviction dahil kulang po ng isa mga kabida. At yung attempt po nila na kukuha dun ho sa minority, malabo daw mga kabida dahil solid nga itong minority block. Okay? Para po sa inyong opinion at pananaw po dito ho sa posibilidad na ma-acquit po si Sara Duterte mga kabida sa Senate, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.